Paano nga ba pinagkakasya ng isang work from home mom ang trabaho, homeschooling at mga gawaing bahay? Hi everyone, my name is Merideth and I am a full-time work from home mom. For today's video, samahan nyo na naman ako sa isang jam-pack na araw. At nung araw nga na yan, final practice namin para dun sa graduation for caregiving. Kaya medyo maaga akong gumising dyan para makapag-prepare at makapagtrabaho bago nga ako pumunta sa school. Medyo inaantok pa nga ako dyan kaya paggising ko, nag-init lang ako ng tubig para magkape. Pero bago ang lahat, pagkagising ko dyan, umiinom muna ako ng maligamgam na tubig. Plano ko nga din dyan na magluto muna bago magtrabaho. Pero dahil nga meron akong light task every morning, nilabas ko na muna yung laptop ko para gagawin ko yan habang nagkakape. Pag ganito talagang araw na marami akong nakaschedule na gagawin, sa umaga pa lang habang nagkakape ako, sinisimulan ko na yung mga task ko. At lately, bago ako matulog, ginagawa ko na yung ibang task ko para nga hindi ako nagagahol sa isang araw. Kaya isa rin yan talaga sa reason kung bakit hindi ako kumukuha ng extra client. Kung hindi ko ma-imagine yung sarili ko kung meron akong dalawang full-time na client. Give chance to others naman mga mecharis. Bago nga din pala pumasok dyan si daddy sa office, sinabihan ko nga siya na ilabas yung lulutuin ko for lunch and dinner. Fried chicken lang naman yung lulutuin ko dyan para nga mabilis lang at hindi mapapanis kahit hanggang mamayang gabi. Diba? Madiskarte mom yarn, charis. At eto na lang din talaga yung natitirang meat dun sa freezer namin. Dahil nga hindi na ako nag-grocery nung day off ko para nga maubos na yung laman ng freezer namin. Minsan kasi mga mi, pag hindi ko yan lulutuin, abot pa yan mga ilang buwan. Yung mga nakaraan kasi kahit may laman pa yung freezer namin, basta pag day off ko, nag-grocery pa din kami. Kaya ang ending, punong-puno yung freezer namin tapos hindi ko na din alam kung ano yung uunahin kong lutuin. Ang ginawa ko nga stress reliever yung pag-grocery. At napakagastos nga niya, so parang mas lalo akong na-stress. Kaya lately, ang ginagawa ko, naglalagay talaga ako ng budget kung magkano lang yung i-grocery namin for the week. At kailangan nga, naubusin muna kung ano yung laman ng freezer bago ulit mag-grocery. So ayun na nga, after ko magluto, naligo na din ako tapos nag-start na magtrabaho. Mga 2 PM nga, nag-stop na ako mag-work at pumunta na nga ako sa school. Medyo late na nga ako dyan at buti na nga lang inuulit ng isa pang set yung practice. Kaya nakaabot pa rin ako ng practice na from the start. Mga 5 PM nga, tapos na yung practice namin at dumaan lang kami dun sa office ng school para naman kunin yung toga. Tapos after nun, umuwi na nga din agad ako. Medyo mahaba nga yung pila sa jeep pero nakasakay din naman agad ako. Hindi na nga ako aabot sa 6 PM class ko kaya naisipan ko na lang na dumaan sa hypermarket para naman mag-grocery. Namantala ko na talaga na makapag-grocery dahil kung hindi, kinabukasan, kailangan ko na namang lumabas para mag-grocery kasi wala na kaming kakainin. Bumili na nga din ako dyan ng mga snacks ng anak ko dahil Diyos ko maya-maya nag-i-snack. At yan talaga yung medyo mabilis maubos sa amin. Kaya minsan wala pang 1 week, nagpapabili na ulit ako kay daddy. Kaya ko na nga din pala si daddy na makauwi dyan at sakto pagkatapos ko magbayad, sakto din na dating niya. Kaya sabay na kaming umuwi. At pagka-uwi naman namin, kumain lang ako ng dinner tapos nag-work na ulit ako for another 3 hours. So paano, ayun lang muna for today's video. Don't forget to like, share, and follow for more work from home mom stories. Thank you for watching and see you in my next mini vlog. Bye!